Kabanata 24, Sakripisyo ng isang ina. Sa tahimik na pag-iisa ng kanyang pribadong silid, lumuhod si Maria sa taimtim na panalangin. Ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng malambot na ningning ng isang kandila. Natahimik ang silid, ang tanging tunog ay ang patuloy na pagtibok ng kanyang puso at ang banayad na kaluskos ng kanyang mga damit. Biglang, sa gitna ng kanyang debosyon, isang tinig na kasing linaw at utos ng bukang liwayway mismo ang pumuno sa hangin. Maria, aking anak at asawa, ialay mo sa akin ang iyong bugtong na anak bilang hain. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Maria sa biglaang matinding sakit. Hindi lamang sa laman, kundi sa isang malalim, nakakasakit ng kaluluwa na dalamhati. Sa isang iglap, napuno siya ng mga alaala at mga pangitain. Nakita niya na parang sa mismong mga mata niya ang solemne na pagtatanghal ng kanyang bagong panganak sa templo. Ang tanawin ng paring si Simeon na binubuhat ang kanyang pinakamamahal na anak at ang nakakabigla na pangitain ng kanyang anak sa krus. Ang mga larawang ito, parehong maganda at masakit, ay nagtagpo sa loob ng kanyang puso. Nang may nanginginig na boses at punong-puno ng luha, tumugon si Maria. Ano ang maiaalay ko sa iyo, kataas-taasan, na hindi pa sa iyo? Kinikilala ko, aking hari, na inanyuan mo siya sa aking sinapupunan at pinagkalooban mo ako ng karangalan na dalhin siya sa daigdig ng pag-aalaga sa kanya at pagprotekta sa kanya mula sa kalupitan ng buhay. Mula sa kanya, natanggap ko ang aking hindi nasusukat na lakas. Ang aking kaluluwa ay hindi nasusukat. Ang tunay na saya ng aking pag-iral. Ang isuko ang aking anak upang matugunan ang mga hinihingi ng kanyang malupit na mga kaaway ay ang pinakamalaking sakripisyo, isang kalungkutan na hindi masasabi. Gayunpaman, hindi ito ang aking kalooban, kundi ang iyo. Hayaang matubos ang sangkatauhan, mahayag ang iyong walang hangganang pag-ibig at luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng nilikha. Bago ang lahat, inilalagay ko siya sa iyong mga kamay upang mabayaran niya ang utang hindi sa kanyang sariling gawa, kundi ng mga anak ni Adan at nang sa kanyang kamatayan, matupad niya ang lahat ng inihula ng mga banal na propeta na binigyan mo ng inspirasyon. Isang malalim na katahimikan ang sumunod na tila ang hangin ay naghihintay sa tugon ng Diyos. Pagkatapos ay bumalik ang boses, banayad ngunit malakas. Ang iyong sakripisyo ay ang pinakadakila at pinakakatanggap-tanggap na ibinigay at natanggap mula noong nilikha. At walang sino man, maliban sa ating anak, ang malalaman hanggang sa katapusan ng panahon. Dahil dito, aking minamahal, ikaw ay gagantimpalaan. Sa mismong sandaling iyon, na parang tumutugon sa banal na pagpapahayag, isang malawak na globo ng kumikinang na liwanag ang lumitaw sa harap ng nagdadalamhating si Maria. Lumaki ang ningning na bumabalot sa kanya sa init at kalinawan nito, at sa loob nito, nabuksan ang isang pangitain, isang sulyap sa isang hinaharap na napakalayo ngunit napakasigurado. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang nabagong daigdig na binawi at binago sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Ang malinaw na kristal na tubig ay malayang dumaloy at ang lupain ay hindi tinatahanan ng kalungkutan. Ang mga hayop ay gumagala sa masayang kasaganaan at ang mga ibon ay pumailang lang sa kalangitan na walang ulap at asul. Habang papalapit ang pangitain, nakita ni Maria ang libu-libong bata sa lahat ng hugis, sukat at kulay na nakasuot ng magaan, maputlang damit na may iba't ibang kulay. Kabilang sa mga inilipat na matatanda, bata at matanda, lahat ay nagkakaisa sa kanilang kaligayahan. Napuno ng hangin ang malumanay na tawanan ng mga bata habang pinalilibutan nila ang isang figurang nakadamit ng matingkad na puti na ang mismong presensya ay naglalabas ng kumikinang, transcendente na liwanag. Sa pagbuo ng isang malaking bilog ng buhay at pagkakaisa, ipinakita nila ang kapayapaan at pag-ibig. Pagkatapos, na parang kinikilala ang kanyang tingin, itinaas ng gitnang figura ang kanyang ulo, tumingin ng diretso kay Maria, at ngumiti, isang ngiti na hindi mapag-aalinlanganan ang banayad,
mapagmahal ng ngiti ng kanyang pinakamamahal na anak, si Jesus. Ang pangitain, bagaman maikli, ay nakaantig ng husto sa puso ni Maria na pinapawi ang kanyang labis na kalungkutan sa pamamagitan ng isang sukat ng banal na kapayapaan. Bahagyang itinuwid ang kanyang nasugatang postura at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mahabang panahon. Tahimik, hinihigop ang pangako ng pagtubos at ang kagalakan sa hinaharap na naghihintay. Nang maglaon, ang araw ay naging malungkot nang malapit na ang oras ng paalam. Sa madilim na liwanag ng isang maagang gabi, si Jesus, na ngayon ay isang lalaking may banayad na determinasyon, ay tumayo sa harap ni Maria. Ang kanyang mga mata, na puno ng tahimik na determinasyon at pakikiramay, ay sumalubong sa kanya. Mahina, nagsalita siya. Natapos na ang oras ng aming pagpapahinga. Kailangan kong lisanin ang iyong mapagmahal na presensya at simulan ang gawain ng pagtubos ng tao. Ang misyon na una mong itinakda. Bagamat mag-isa kong tinatahak ang landas na ito, lagi akong aasa sa iyo bilang aking kasama at katulong sa paghahanda para sa aking pasyon at kamatayan sa krus. Ang aking pagpapala, aking pag-ibig at aking proteksyon ay mananatili sa iyo hanggang sa aking pagbabalik. Sa mataimtim na mga salitang iyon, humakbang si Jesus at niyakap ang kanyang ina. Si Maria, na puspos ng kalungkutan at pagmamataas, ay lumuhod sa harapan niya. Ang kanyang tinig, nanginginig ngunit determinado, ay bumasag sa katahimikan. Panginoon ko, ikaw ay tunay na anak ko. Ituturing kong wala ang sarili kong buhay kung ito ay makapagliligtas sa iyo. Paulit-ulit kong ibibigay ito para sa iyo. Gayunpaman, kusang loob kong iaalay ang aking anak bilang hain para sa katuparan ng iyong kalooban. Taglay ang pusong parehong nagagalak at nagdadalamhati. Hinihiling ko na iyong pahintulutan akong makibahagi sa iyong gawain at sa pasanin ng iyong krus. Sa matinding sandaling iyon, iniharap ni Maria sa kanya ang isang bag na buong pagmamahal niyang inihanda. Ngunit si Jesus, sa isang magiliw ngunit mapagpasyang kilos, ay umiling at hindi ito kinuha. Ang kanyang landas ay nasa harapan niya at kahit na itinatangi niya ang presensya ng kanyang ina, alam niyang oras na para umalis. Sa huling yakap, umalis si Jesus sa bahay. Nang marahan na sumara ang pinto sa likod niya, napasandal si Maria doon. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng kalungkutan sa puso. Tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sa tahimik na kabanalan ng silid ni Maria, kung saan sinalubong ng Diyos ang kalungkutan ng tao, ang sakripisyo ng isang ina ay inialay kapwa ng may dalamhati at hindi natitinag na pananampalataya.